Yan. Good morning mga idol. Good morning. Welcome pong muli sa ating channel. Ito pong muli mga idol, ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Yun mga idol, shoutout muna sa ating lahat. Lahat ng ating mga idol dyan sa larangan ng social media, anuman ang inyong larangan, sa pamamagitan ng inyong mga pagbablog ay binabati ko kayo ng isang magandang umaga. Yan mga idol, sana samahan nyo ako sa maikling sandali itong ating programa para naman may makasama ako. Ang paksa ng ating pagkukwentuhan mga idol, may kaugnayan pa rin ito doon sa mga napapanahon na kagaya ng ating mga kapwa idol dyan na sa larangan ng mga kababalagan at mga iba pang mga may kaugnayan sa spiritual. Alam nyo mga idol, yung iba nagtatanong bakit daw may mga nangyayari na sa mga dinadaanan nila, lalo't gabi, ay nakaka-tiyempo sila ng mga yung tinatawag na biglang may magpapakita sa kanilang harapan. Halimbawa daw tulad nung nakakwentuhan natin, bigla daw may nagpakita sa kanya na lubid sa kanyang dadaanan. Alam niyo mga idol, yung ganyang sistema na pag may nagpapakita sa inyong harapan, lalo 10 oras ng gabi, yung simbolo ng lubid mga idol, delikado yan. Kasi kung tawagin sa amin yan sa Bisaya, barang, bagat. Babagatin ka. Yung sistema ng bagat, mga idol, maraming klase. Merong bagat na nadadaanan mo, bigla magyuyukuan, yung mga naglalakihang kahoy o mga puno sa dinadaanan mo, lalo sa mga parting probinsya. Meron naman sa mga dinadaanan, minsan may biglang may papakita na kung hindi kumot, kulambo. Yan, mga simbolo ng bagat yan, mga idol. Yan, mapanganib yan kapag ikaw ay walang alam. At kung hindi mo kayang kontrahin yan. Dahil yan, kagaya nung nagtanong sa akin, may nagpakita ito sa kanyang lubid, sa dadaanan niya, hindi na siya tumuloy. Umatras siya, bumalik. Maganda rin yung kanyang ginawa dahil kung nagpatuloy siya, yung lubid na nakaharang na yon, may peligro siya doon. Pero mga idol, tandaan nyo, yung tinatawag na bagat, simple lang yan. Simple lang ang solusyon dyan. Posporo lang ang katapat niyan mga idol. Posporo. Kaya kung kayo maglalakad ng gabi, oras ng gabi, huwag kayong magpawala ng posporo sa inyong bulsa. Dahil yung posporo, ano man ang uri ng mga masamang elemento o mga maligno magpakita sa inyo, ikis-kis mo lang yan mga idol. Wala sa harapan mo yan. Ganon. Pero pag wala kang alam, may peligro yan. Kaya yan ang advice natin sa ating mga idol na nakakaranas ng ganyan. Kapag kayo ay may pupuntahan at maglalakad kayo ng 10 oras ng gabi, lalo't liblib ang lugar, parting probinsya, huwag kayo magpawala ng posporo sa inyong bulsa. Yan ang the best na solusyon sa mga ganyang sistema. Ngayon, pag-usapan pa natin yung mga ibang bagay na may kaugnayan pa rin sa ganyang mga pangyayari. Doon sa pinuntahan namin, nabanggit ko na ito sa una kong video, yung kasama ko si Junior, na bata, dumayo kami ng sayawan. At ako naman, hindi mahilig sa mga sayaw-sayaw. Ang dinayo ko ay inuman, tagay. So nung may tama na ako at gusto ko nang magmahinga,
wala akong makasama pa uwi. Mabuti na lang, ito si Junior, yung bata, gusto na rin umuwi. Galing doon sa sayawan. Tiniyaya ko siya. Kaya nga sabi sa inyo mga idol, yung bagat, maraming klase. Maraming klase yan. Nung binabaybay na namin yung palayan, pauwi, bukid eh. Sa ganda ng liwanag ng buwan, napakaliwanag ng buwan, biglang dumilim. Nung biglang dumilim, pagka ganun na biglang dumilim ang paligid, ibig sabihin nun, may masamang elemento o masamang espiritu na gusto kayong biktimahin. So, nung dumilim yung paligid, naglitawan yung napakalalaking mga puno. Yun, pagka ganun mga idol, yung sistema ng bagat, ganong klase ng bagat, kapag hindi ka marunong, may peligro din yon. Ngayon, umiyak na yung kasama ko, si Junior. Sabi niya, Kuya Boy, hindi tayo makakauwi. Nadali tayo ng Tigaligaw, sabi niya. Ganyan dito pag kami dayo. Sabi ko, huwag ka matakot. Wala yan. So, palibasa nga, itong inyong lingkod, may alam sa Sprikitik. Although wala akong dalang posporo nun, dahil gumagamit na ako ng lighter. Sa bagat, idol, hindi pwede yung lighter. Hindi sisindi yan eh. Pero yung posporo, kasi mga idol, yung posporo, may yun eh, may asoge. Yung asoge ng posporo, kalaban nila yan. Ano mang uri ng mga masamang elemento, kalaban nila yung asoge ng posporo. So wala akong dala nun. Kaya ang ginawa ko, sumandal kami doon sa puno, umupo kami, sabi ko, upo muna tayo. Huwag akong bahala, huwag kang mag-alala. Di nung nakaupo na kami, siyempre, itong inyong lingkod, may alam sa ganyan, ginamit ko. Nung mag-Sprikitik ako, mga idol, split second, bumalik yung liwanag ng buwan. Nagliwanag yung paligid. Nanumbalik yung dating itsura. Ngayon, tumakbo yung kasama ko, si Junior. Sabi ko, huwag ka lang tumakbo, mapapagod ka lang. Sabi niya, baka biglang magdilim. Ginaka ko yan. Ayun, ganun mga idol. Kapag nadali ka ng bagat, tawag sa amin yan sa Bisaya, bagat. Babagating ka. Pero pag marunong ka naman, sandali lang yan. Pero pag wala kang alam, at wala nakadaan tao sa inyo, may peligro. Nangyari din niya sa Cavite. Pauwi naman kami, galing kami sa kami ng buhangin sa ilog. Araw yun, araw. Ang bagat, walang pinipili. Yung sinasabi nila na naiingkanto ka. Inutusan ako kumuha ng merienda. Mga alas 10 yun tanghali. Ang palatandaan nung papunta kami sa ilog, magano kami ng buhangin para gagamitin to sa gagawing pigiri. Ang palatandaan, binabaybay ko yung puno ng mais. May taniman ng mais At yung mais na yun ang gabay. Pauwi. Sandali. Ngayon, yung binabaybay ko na yung mais, ang layo na nang nararating ko. Parang walang katapusan yung mais na binabaybay ko. Yung nga sinasabi ko, pag binagat ka at wala nakakita sa'yo, may peligro. Mabuti na lang, may nakakita sa aking magsasaka, nag-aararo, sa may kabila. Sinigawan ako. Narinig ko naman yung sigaw. Paglingon ko, nakita ko siya. Malayo siya ng distansya sa akin. Pero malakas yung boses niya, pasigaw. Sabi niya, hindi mo ba alam, yung binabaybay mo papuntang ilog,
malalaglag ka na. Ilang dipa na lang, malalaglag ka. Batuhan ang ilalim yan. Baka, kung di ka man mamatay, madisgrasya ka. Pagtingin ko nga ng ganyan, bah, narinig ko na yung nagasak ng tubig sa ilog. Pero nung primero, wala ako na ano nun. Yun. Sabi nung nung tao, pasigaw, bumalik ka. Bumalik ka. Delikado yan. Di bumalik ako. Pag pihit ko pabalik, naglalakad ako, ayun, nakita ko na yung daan, malapit na pala ako doon sa bahay na aming pinanggalingan, na pagkukunan ko ng merienda. Ganun mga idol, yung mga sistema ng bagat, maraming klase yan. At wala yan pinipiling oras, araw man yan o gabi. Kapag nakonsuladahan kang bagatin. Noong mga panahon na yun, mga idol, hindi ko pa alam na bagat pala yun. First time ako nakaranas noon. Yung nangyari sa amin sa Quezon, pangalawa na yun at meron na akong alam noon. Dito sa Cavite, wala pa akong alam. Oo. Mabuti na nga lang at may nakakita sa akin. Yan ang bintahe kapag ka may taong nakakita sa'yo. Kumbaga, saved by the bell ka nun. Oras na batiin ka ng tao, maglalaho lahat yung paningin mo doon sa tinatahak mo. Pangatlo nangyari yan, bagat na yan. Sa Bataan naman kami, galing kami sa beach. Yung binabaybay namin palabas ng karsada, marami kami. Nagkukwentuhan kami, maingay kami. Oo. Ngayon, ang tinitignan namin yung yung tower ng kuryente, ng high voltage. Yun ang inaano namin na palatandaan, diretso papuntang karsada. Mabuti na lang, yung nasa likod namin na naiwan, yung mga mabagal sila eh. Napansin na iba na yung direksyon namin. Sinigawan kami. Oo. Hindi dyan ang daan. Bumalik kayo. Tapos yung kanan pa daan, yung landang pakanan, doon kayo. Huwag dyan sa diretso. Di bumalik na kami. Yun nga, nung bumalik kami, pabalik, nakita ko na yung karsada. Sabi ko, ito yata yung sinasabi. Paglingo namin sumenyas, sabi niya, yan, dyan. Ganon, mga idol. Sipin mo yung palang nilalandas namin na yun eh. Papunta na pala yun sa isang lugar na, pero pagtingin namin ulit, wala na doon yung linya nung high voltage na sinusundan namin. Malayo na kami. Doon sa karsada nilikuan namin na tinuro sa amin, nandun pala yung linya ng high voltage. Sipin mo yun. Kung tawagin ng iba yan, Tagaligaw. Tagaligaw. O, Tagabulag. Ganyan mga idol. Kaya kinukwento ko na naman sa inyo, baka sakaling mangyari sa inyo yung mga ganyang mga bagay. Nangyayari yan lalo sa mga parteng probinsya o mga liblib na lugar. Pero sa syudad dito, malabo mangyari yan kasi mataong lugar to at saka maingay ang kalsada rito. Doon lang yan. Kaya kinukwento ko sa inyo, baka sakaling maka-encounter kayo ng ganyan, ang advice ko lang, huwag kayong magpapawala ng posporo. Pag naramdaman yung iba na yung nilalandas, yung tinatahak yung landas, magkiskis ka na ng posporo para manumbalik yung dating area, yung dating lugar na dinadaanan mo. At mapapansin mo, kung ikaw naliligaw na, wala ka na doon sa area na yon. Tapos makikita mo naman din kung saan. Yon, ganun. Lalo sa gabi, mga idol, delikado yan sa gabi. Sa gabi, pag binagat ka, may peligro kasi may halo ng maligno yun. Oo. May mga encounter ka na dyan na kung ano-ano. Hindi ka gaya pag-araw, ililigaw ka lang. Na maaari ka rin madisgrasya. Kung ano nangyari sa akin, ilog na pala yun, no? Ganun.
Bueno ha, sa maikli nating kwentuhan ito mga idol, salamat ng marami at sinamahan nyo ako. At sana, kung meron kayong mga comment, ilagay nyo lang sa comment section para matalakay natin sa mga susunod pa nating video. Bueno ha, ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet ng Vlogs TV, ay pansamantalang nagpapaalam. Kung may mga comment kayo, lagay nyo lang sa comment section at kung may mga katanungan kayo para matalakay natin. Ha? Shoutout nga pala muli dyan sa ating mga idol. Ha? Hindi ko man banggitin ni Cesa ang inyong mga pangalan, binabati ko kayo na isang magandang umaga. At naway na sa mabuti tayong kalagayan hanggang sa mga oras nito. Okay no ha mga idol. Hanggang sa muli. Paalam!